Magandang araw po mga kapatid. Ako po ulit, nagkukwento ulit ng kamangha-mangha. Pero gusto kong batiin kayo ulit po ngayon ng maligayang Pasko po ng pagkabuhay. Buhay nga po ang Panginoong Hesus. Totoo pong buhay siya. Marami pong mga milagro na kwento ng ating simbahan, ng ating pananampalatayang Katolikong Kristiyano. Pero uulitin ko po sa lahat ang pagkukwento ko po hindi pag-iimbita. Ngayon po ay magkukwento naman ako ng isang bagay na nangyari. Kayo na po ang bahala na magtansya o magdesisyon kung ano po ang gustong ipaunawa ng Panginoong Diyos sa inyo, sa atin. Magkukwento lang po ako. Sana makadagdag itong kamangha-manghang ito at magpalakas sa pananampalataya natin. Ganito po ang pangyayaring ito. Minsan po, yung aking anak ay umuwi galing sa birthday party. May dala silang lobo. At sa lobo, natural, naroon po yung greetings ng magulang. Happy birthday, yung pangalan ng anak, from Mama and Papa. Inuwi po yung lobo na yan, tanghali, ng anak ko. Nilalaro po nila. Natural, ang lobo, lumilipad, nilalaro. Kaya dumating po yung oras, ang lobo na yan ay hindi na po lumilipad, nasa sahig na lang. At nakita ko yung anak ko, kinukurot po niya yung lobo, pinapaputok niya. Nangihinayang naman ako sa lobo. Sabi ko, wag. Sayang naman yung lobo, bigyan natin kay Jesus, sabi ko. At mayroon po sa wall na image ng Sacred Heart. So, para maibigay ko, hindi naman po mahahawakan. So, itinali ko po sa daliri yung lobong hindi lumilipad. Paglipas ng ilang sandali, ito yung bata po, pinapakuha ulit yung lobo, gustong laruin. Tinanggal ko po yung pagkakapulupot ng tali doon sa daliri ng imahe ng Panginoong Hesus. Nabitawan ko po yung lobo at yung pong lobong hindi na po lumilipad na nasa sahig ay lumipad po ulit na parang bago. Natuwa po kami lahat sa bahay, tawa, tuwa, namamangha. Hinihila-hila namin yung tali ng lobo po. Pag binitawan mo, nauuntog sa kisame na parang bago. Nangyari po yan. Anong mga ibig sabihin? Isa lang pong pangyayari. Ngayon, inisip ko, nang dahil po yan ay may pangalan ng bata, pumunta ako sa magulang sa birthday party. Kinuwento ko po yan, sabi ko sa kanila, yung paano ko kinuwento sa inyo, yung lobo na may pangalan ng anak ninyo, nang ialay kay Jesus, at tinanggal dun sa daliri, ay lumipad ulit yung lobo na may pangalan ng anak ninyo. Ang tingin sa akin ng iba doon ay medyo ako'y sisiraan na po. Pero sige lang, sinabi ko sa kanila ganun nga. Nagtanong yung nanay, sabi niya, anong ibig sabihin po? Hindi naman po ako nag-interpret ng mga ganun. Nang dahil lumipad ulit yung lobo na may pangalan ng anak nila, ang sabi ko, baka po balang araw iangat ng Panginoong Diyos ang inyong anak. Yun lang po at umalis na ako, umuwi na. Pag uwi ko, magpapahinga po ako noon, kinuha ko yung lobo na yan, dinala ko dun sa kwarto. Natulog ako dahil mga 5 o'clock, busy hour, magsimula na naman ako ng aking pagpasada ng chip. Pagising ko, hinanap ko kagad yung lobo, nasaan na. Titingnan ko kung lumilipad pa ba o ano. Ang lobo po ay hinigop ng electric fan, nasa likod ng electric fan yung lobo, yung tali, pinulupot doon sa shafting ng electric fan, yung umiikot. Sabi ko, awawa naman yung pinalipad ni Jesus na lobo, tinatanggal ko matagal po. Hinila ko na lang, pinutol ko, natira yung ganong kahabang tali. At binitawan ko ulit yung lobo, tingnan ko kung lilipad pa. Ang lobo po, hindi na lumipad. Nahulog po sa sahig, sa bandang kaliwa ko.
Pero yung pangalan, nakaharap sa akin. Pinabayaan ko lang po at nagbabasa ako ulit sa kwarto. Maya-maya po ang lobo na yan magsimulang lumipad po ulit. Dahan-dahan, lumilipad, steady po yung akyat niya. Gumagalaw po yung lobo. Pupunta sa harapan ko na ganon. Sa bandang kanan. Pumunta po yan yung lobo sa imahin ng Panginoong Jesus, paalaala ng kanyang kabanal-banalang puso, Sacred Heart image. Pumunta po yung lobo na yan. Kung ito yung image, pumunta po yung lobo sa uluhan po ng imahin ng Panginoong Jesus. Tumigil po siya doon. Pinagmamasdan ko yung lobo, nakatigil, tinitinan ko yung paligid, walang hangin, nakatigil yung electric fan, steady po siya naroon sa taas ng ulo. Nag-move po ako sa aking pagkakaupo sa kama para tingnan ko kung eksakto ba o ano. Tininan ko yung tali. Yung pong taling kaperas, eksaktong-eksakto dun sa ulo po ng imahin. Sentrong-sentro po siya. Nakasteady po siya doon. Namamangha po ako at pinagmimasdan. At pagkatapos po ng ilang minuto, hindi ko alam gaano katagal pero matagal, ang lobo na yun ay bumaba. Nandito po siya, halimbawa, hindi po siya bumaba dito tumakip. Ang lobo po ay umikot dito na ganyan, dahan-dahan pumunta po sa paanan at tumigil po ulit doon ng matagal kasing tagal nung nasa taas. Nangyayari po yan. At pagkatapos, itong lobo nang galing sa may bandang paanan ay magsimula po ulit pumunta sa bandang kaliwa ko at tipong uupo po doon sa upuan sa likod sa gilid ng kama. Uupo siya doon, mataas po yung lipad niya, pauupo doon sa Natakot po ako. Inaamin ko natakot ako dahil may mga narinig na ako, may mga nabasa na sinasabi, hindi ka man nagtataga sa harapan ng kabanal-banalan ng Diyos na ikaw ba ng taong makasalanan, ikaw ay mamamatay. Natakot po ako. At ang lobo po na yan, nung mapansin ko nung matakot ako, ay bumaba po dahan-dahan at bumalik kung saan siya nagmula sa sahig. Habang nangyayari po yan, yung pangalan ng lobo na nakasulat doon ang pangalan ng nag-birthday, habang nagmumove po yan na gano'n, papunta doon sa wall ng image ng Sacred Heart, yung pong pangalan ay lumilihis, nakaharap sa akin, maliwanag, nababasa ko po yung pangalan. Merong special nga sa pangalan. Tapos po, ay natapos yan, pumasada na po ako ng hanap buhay ko. Pagdating nung gabi, maghapunan po ako, nandun ng pagkain, kumain na ako ng hapunan, pinatay ko yung ilaw, at akit ako sa kwarto. Napansin ko po, tinamaan ko yung lobo ng paa ko. Tumunog, pug. Pangalawang tutunog, pug. Sunod na kabang ko yun. Tungtog kung saan, sa hagdanan ba o sa pader ba, kung saan, hindi ko nakikita. Pero nasipa ko, tumulog sa pader, pangatlong hakbang kong paakyat, ay nasa kamay ko po yung lobo na sa loob. Paakyat bago matulog. Sabi ko, ano ito? Anong nangyayari? Hanggang ito ba naman gabing ito? Ito pa yung lobong ito. At dahan-dahan na akong mahakbang paakyat hanggang natulog. Ano po merong misteryo sa pangalan? Hindi po namin hindi nahayag sa amin. Pero kung tutuusin, napakasimple lang. Pagkatapos po niyan, 3 linggo ang lumipas, ay nanaginip po ako. Sa panaginip ko po, na-reveal ang pangalan. Nanaginip po ako na nag-ring ang telepono. Kinuha ko yung telepono, sinagot ko po, hello. Ang nasa linya po ng telepono ay ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, Diyos, at nagbanggit po ng pangalan,
Ang pangalan pong binanggit niya ay manager dun sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Ang aming pong kumpanya na yon ay imprenta. Nag-imprenta po kami doon at nag-iimprenta noon ng napakaraming Biblia. Iba't ibang wika, Kapampangan, Tagalog, Bisaya, Chabacano, sari-sari po, napakarami. Hinahanap ni Jesus yung manager. Pero habang nasa telepono po ako, iniisip ko, anong sasabihin ko kay boss? Sasabihin ko ba, boss, hinahanap ka ni Jesus? Pag sabihin ko po yun, baka hindi magtuloy yung conversation. Baka i-dismiss ako ng aking boss. Kaya, sabi ko sa isip ko habang ako'y nananaginip, alam ko na ang sasabihin ko, boss, hinahanap ka ni JC. Nagising po akong bigla. Yung pong pangalan na nakalagay dun sa logo ay letter J, letter C. Kanino pong pangalan ang mayroong initial na JC? Kung sabi niyong Jesucristo o Jesus Christ, oo nga po. Sa kabuuan po ng mga pangyayaring yon, sa ganung paraan, pinaramdam ng Panginoong Jesus na siya ay buhay. Nangyari po yan. Gumagalaw po ang Panginoong Jesus hanggang ngayon. Marami pa pong mga kamanghamanghang nangyayari sa ating panahon. Mag-search po kayo. Meron po diyan yung sikat na Catholic vlogger Adrian Milag po. Nag-iipon po yun ng mga kwento ng mga milagro. So yun lang po. Pag-isipan po ninyo. Yun po ay nangyari. Uulitin ko po, hindi po ako nag-iimbita ng grupo. Hindi po ako nagdodoktrina. Wala po akong intensyon ng dagdag ng memoro o dagdag ng koleksyon. Ito man pong site na ito ay hindi ko po gagawin monetize kailanman. Sana po ma-share nyo sa iba. Baka sakali po. Baka sakali. May paraan ng Diyos. Mabless sila. Lumakas ang kanilang pananampalataya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli sa susunod na linggo. Luwalhati sa Amang Lumikha, sa Panginoong Jesus, at sa Banal na Espiritu. Sa simula't simula pa, ngayong mga sandaling ito, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po. Magandang araw sa inyong lahat.